Bayan, sa punto pong ito, makakausap natin si Department of Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Sir, magandang umaga po. Si Audrey Goriseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Hi Audrey, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Yes sir, kamusta po yung huling inspeksyon ng ahensya sa mga pangunahing bilihin sa ilang pamilihan? May mga naging paggalaw po ba ngayong mataas yung presyo ng langis? Audrey, yung mga paggalaw sa presyo, ito ay anticipated natin dahil doon sa tinatawag natin na additional cost sa logistics, sa transport and mobility cost ng mga agricultural commodities mula doon sa production areas natin hanggang sa merkado at saka doon sa mga retail outlets. Ito naman ay naayon lamang doon sa halaga ng dagdag na fuel cost. But other than that, in terms of volume, supply inventory natin ay maganda, kaya yung mga pagtaas ay maliit lang at nakikita natin na sa mga susunod na panahon ay stable pa rin yung ating ganito mga presyo, Audrey. Well, Asik, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ang ginagawa ngayon na hakbang ng Department of Agriculture para sa ating mga kababayang magsasaka at maging yung mga mangingisda po na apektado ng mataas na presyo ng langis? Ayon na rin sa itinakda, Audrey, ng Executive Order 110 at doon pa sa mga naunang kautusan ng ating Pangulo, nagsimula ng mamahagi ng tinatawag natin na fuel subsidy sa ating mga apektado mga magsasaka at mangingisda. Nag-start na ito noong March 16 pa at tuloy-tuloy yan. Bukod dito sa fuel subsidy na 150 million na naunang na-anunsyo, pinag-utos din ng ating Pangulo na i-release na rin yung 10 billion na presidential assistance for our farmers and fisher folk. Mahigit sa 4 million ang makikinabang ng mga magsasaka ng palay, mais, sugarcane at saka mga mangingisda. Bukod din dito ay inatasan na rin ng ating Pangulo na gamitin yung Quick Response Fund para rin sa pagtugon sa ating national energy emergency at maghahanda na tayo sa procurement ng fertilizer dahil isa yan sa mga kailangan natin lalo na sa susunod na taniman ngayong parating na Mayo at Hunyo. Diyan natin inaasahan na kailangan ng additional fertilizer yung ating mga magsasaka. Alright, Asik, patungkol naman sa usapin ng benteng bigas, ilan na po bang lugar sa bansa yung nahatiran ng programang ito at saan-saan pa po ito magbubukas? Ngayon ay halos lahat ng probinsya, Audrey, ay meron na tayong P20 o yung 20 pesos na bigas at inaasahan natin na patuloy na madadagdagan ito. Gusto ko ring ibalita yung national inventory ng ating National Food Authority ay mahigit sa 400,000 metric tons. Isa yan sa pinakamataas na level ng inventaryo ng NFA sa mga nakalipas na panahon. At patuloy na nadadagdagan dahil ngayon ay peak ng ating harvest season ng ating palay. At ang itong inventaryo na to, dito natin kinukuha lahat ng ating ibinebenta para rito sa 20 pesos na bigas at nasa more than 600 na yung sites natin nationwide para dito sa P20. At inaasahan natin na aabot ito hanggang 1,000, Audrey. Okay. Well, Asik, sa ngayon po, kamusta naman yung rekomendasyon ng Department of Agriculture para sa pagtatakda ng price ceiling o price cap doon naman sa mga imported na bigas? Tama yun, Audrey. Na-approve na yan at inendorso na ng National Price Coordinating Council itong pagtatakda ng 50 pesos. Ito ay para lamang sa premium imported rice na binebenta sa ating mga pamilihan at abangan natin yung pag-review at final approval ng ating mga economic managers para masigurado natin na ito ay ma-implement na maayos. Okay, sir, ngayon pong Semana Santa, ano po ba yung pagsisiguro natin sa ating mga kababayan hinggil sa supply at stable na presyo ng mga pagkain? Audrey, kagaya ng nasabi ko kanina, unahin natin ang bigas. Maganda yung level natin ng inventaryo, both local at imported. Peak ng harvest at inaasahan natin na magandang harvest ng palay.
At yung inventory naman natin na imported, first 3 months natin, more than 900,000 metric tons. So wala tayong problema ng supply ng bigas hanggang August this year, in time for the next harvest season. Sa karning baboy, manok at baka, yung ating mga cold storages ay punong-puno rin. In fact, may oversupply tayo ng chicken. Kaya yung napaunang ulat na pwede magtaas hanggang 60 pesos yung karning baboy at more than 300 sa karning manok. Yun po ay hindi natin ina-expect at mananatili po na stable. Yung karning baboy, yung liempo nasa 380, yung manok po nasa 200. So, mananatili po na ganan yung mga presyo for the meantime. So, napakaganda po. Kahit sa mga gulay, ngayon ay tag-init at maganda rin yung harvest ng ating mga gulay. Okay, ulitin ko lamang po yung sinabi nyo, Asik, ha? Hindi po tataas kagaya ng mga naunang napabalita yung presyo ng manok ng mahigit 300 piso. At tama po yan. Hindi po natin inaasahan yon at inalis po natin yung pangamba ng ating mga retailers at yung ating mamimili. Yun po ay pagpresenta lang ng worst case scenario at sinasabi doon na kung walang gagawin ng gobyerno at ang dami naman pong ginagawa ng ating pamahalaan at lalong-lalo ng ating kagawaran. So ulitin lang po natin, hindi po natin inaasahan na aabot po sa ganun yung presyo ng manok at baboy. Okay, Asik, bilang panghuli ang inyo pong mensahe sa publiko, lalo na ngayong ang publiko ay nagtatanong kung mayroon bang mga supply sa panahon ng Semana Santa. Muli, maraming salamat sa pagkakataon, Audrey. Always happy to be here. Sa ating po mga kababayan ay makakaasa po kayo ng sapat na supply ng ating pong pagkain, mga pangunahing pagkain ngayong pong Semana Santa. Wala po tayong inaasahan na mataas na mabilis sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil po ngayon ay harvest season. So, sa paggabay po ng ating Pangulo at sa leadership po ni Secretary Kiko Chu Laurel Jr., ay tuloy-tuloy po ang serbisyo ng ating kagawaran sa ating mga magsasaka at mangingisda. Muli po, magandang umaga at maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa inyong paglalaan ng oras, DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa.